Rachel Sanchez as she comes and brings the Word of God to us this morning. Bless you, Pastor. Yes, thank you. Good morning. Tanghali na pala. Yes, all right. This is my second teaching on this subject, and this morning we talked about Blessed Life. And Blessed Life really ay isang series. It's a series about masaganang buhay. Gusto ba natin pinagpala ang ating buhay? Amen, right? So, this series really is about 4 hours. 3 hours naman. Kaya lang pag nagkakaroon ng question and answer, so what happens, na-extend siya ng 4 hours. What I normally do, it's a seminar type. But because of we are limited in our time, so I'll just get the very gist and alam ko pagpapalain kayo sa inyong marinig ngayong araw na to. Amen? Okay, so let's pray. Panginoon, marami pong salamat. We just bless your holy name, God. We thank you for what happened this morning. And we know, Holy Spirit, you are the greatest teacher. And you will teach us the Word of God. And we will understand it and apply it in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. I have been teaching this series for a long time. I think this is since 2008. When our church, River of God, started, observing and obeying the Word of God when it comes to tithing, giving our 10%, ikapu, at ang pagbibigay ng kaloob, the offering, and even the first fruit of the year. We have several teaching on finances and giving offerings, and we also have what we call extravagant offerings. And so these are maraming mga bagay-bagay na when it comes to the finances, kailangang maunawaan ng mga anak ng Diyos. Gusto niyo bang pagpalain kayo ng Diyos? Hindi lang sa financial, kundi physical, relationship, amen? Ang mga ministries natin, ang ating pamilya, all this is worship. All this is if you put God first, I sincerely believe God will honor you. Okay? So ngayon po sa ating pagtuturo, I just pray that you all take notes. Kasi importante po to. Kasi babalikan nyo. Kung meron po kayong mga tanong, if you have any questions, make sure that you write it down. And I know Bishop Rich here can answer the questions. And we have a PowerPoint. Although this PowerPoint is really three parts yan. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is the part 1 first. And so, unang-una po, what is tithe? Kumbaga, ano po ba ang ikapu? Alam naman sa gupuro natin to, 10% of whatever we make. 10% of whatever we produce. Kung ano po yung 10% ng ating sweldo, our salary, that is 10% of that belongs to the Lord. Yun po yung tinatawag nating ikapu. And dun sa 90%, dun po yung natitira sa atin of whatever we want to use it for, we want to spend it away, we want to give it away, that's where we take our offering. Sa araw na to, what we will talk about will be only the 10%, which is the tithe. Pakisabi nyo nga, ikapu. So, alam ko naman, ang iba sa inyo naunawaan to, but this is a teaching. So, gusto ko lang na paalam sa inyo na God does not need your money. Okay? Hindi po kailangan ng Diyos ang pera nyo. Lahat ng meron kayo, it all belongs to Him anyway. Amen? So, gusto lang po nating maunawaan, bakit kailangan natin magbigay ng ikapu? And I just want to say, number 1, it is worship to the Lord. Okay? So, tithe is an old English word which means 10th part. Ayan. Ang tithing is the principle that we observe. Yung pong pag-practice, the principle of giving, pagbibigay, sinosoli natin. Actually, hindi binagbibigay, kundi ibinabalik natin sa may-ari ang kanya. That is what we call tithing. Amen? And this is one thing that we have to understand na kapag meron po tayong natanggap sa Panginoon, sa sweldo natin, or may nagbigay sa iyo ng isang love gift, or ang anak mo, ikaw estudyante, binigyan ka ng allowance, yung 10% noon ay kailangan mo pa rin ibalik sa Panginoon. Okay? Naunawaan po ba ito? Simple lang po ito. Kailangan kong bilisan because our time is very limited. Alright? Now, in the Bible, there are so many verses about prayers, about faith. But do you know in the 38 or 36 parables ng Panginoon, 38 parables yata nun, 16 out of this parable belongs to
refers to money and possessions. Bakit? Tsaka alam nyo, 2,000 verses talaga ang patungkol sa pera, patungkol sa pananalapi. Marami pong verses sa Bible na nakalagay doon kung paano natin hahawakan ang pera ng Panginoon. Because we are only stewards. Katiwala lang ba tayo? Amen. Kaya lang ang problema ng iba, parang kanya na. Inaangkin na. Lahat ang tingin niya, lahat ng kanyang paghihirap ay kanya. Everything is grace. Everything that we have now is by grace. Amen? So, kailan po maunawaan natin to na ang lahat ng meron tayo ngayon, it belongs to God. Everything. Even your own life, even your family, your children, your career, your profession, your employment, your business. All of this belongs to the Lord. Amen? Now, having said that, darating sa buhay natin na susubukan po tayo sa pananalapi. Meron ba ditong hindi na nasubukan? Lahat ba tayo sinusubukan ni Lord? Amen. Why? Because God wants to test kung sino sa atin ang tunay na nagmamahal sa Kanya. Sino ba ang ating Panginoon? Siya o ang pera? When we call Him Lord, it means He is the owner. Amen? So even what we have, He owns. If you truly love Him, you will obey His commands, right? So sa ating pag-aaral today, we need to understand the principles that God has used in the Bible. All right. Now, I want you to take notes because there are 3 principles that I will use. In 1 Timothy 6:10, ang sabi doon, for the love of money is the root of all kinds of evil. Ang pagmapahal sa pananalapi, yan daw ang pinakabunga, ay pinakaugat ng lahat ng mga kasamaan. Naniniwala ba kayo? Hindi masama ang pera, pero yung greed, yung selfishness sa pera, diyan nagsisimula ang mga masasamang bagay. To the point some people even kill for money. The corruption we have here in our nation, it's all about greed. Money pa rin ang problema. Pero kung hindi natin mamahalin ang pera, I bet you this nation is blessed, very blessed. At in fact, baka nga siguro na evangelize pa natin ang buong Pilipinas. Amen? So money is important. We need money for our ministry, for our family. Sa lahat ng mga kailangan natin talaga ng pananalapi. Pero hindi natin kailangan mahalin ang pera. Amen? Now, ready na ba kayo? Alam nyo, kung sinabi sa inyo ni Pastor Rich na, okay, yung preacher natin ngayon magtuturo about tithing, siguro wala nang dumating. Di ba? Kasi marami ayaw makinig. But you know that this is one avenue of how God can bless you. Maraming paraan kung paano kayo pagpapalain, but this is important. And in our second teaching next week, kung imbitahin pa rin ako ni Pastor, siguro naman pagpapalain kayo ngayon. Kaya next week, pag-uusapan natin yung tinatawag na offering. But for now, we will talk about tithing. Kasi importante mabigyan kayo ng foundation bago tayo magkaroon pa ng mga other addition. Even the last part, doon kayo mabibless. Ang tawag doon, multiplication. Sino gusto dito na may multiplication ng pagpapala? Amen, lahat tayo, di ba? Pero may mga may mga secret. Alright? Alam nyo ba na may ATM kayo sa langit? Talaga? Ba't ganyan ang buhay ng iba? Parang pinagkukulang lagi. Kasi hindi nyo alam ang PIN. May PIN number, may password. Okay? Kaya dapat makinig ng husto. Amen? Alright. So now, tithing is a principle na alam po natin na dapat ibalik sa may-ari ang kanya. Kung ina-acknowledge natin that the Lord owns all, everything here on earth belongs to the Lord, then we have to return what is due God. And 10% of whatever we make, we produce, or we receive belongs to God. Number 1 principle. The principle of first fruit or firstborn. Pag nakita niyo po yung word na first fruit or firstborn, for the purposes of our teaching today, make sure you understand it's about 10%. It's about ikapu. Under the first fruit, we have what we call sacrifice or redeem. Ano yung sacrifice? Iniaalay. Ano yung redeem? Tinutubos. Okay? Akala ko ba Taglish to? Parang wala marunong mag-Tagalog eh. Okay? Ang sabi po dito, gusto ko munang ilagay natin ng Leviticus 27:30.
Leviticus 27:30 says, "And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. The tithe is holy. It belongs to the Lord." Sino daw may-ari? Si Lord. Okay, kung si Lord ang may-ari, hindi iyo yan. Katiwala ka lang. Tama? So it belongs to the Lord. Lahat ng ikapu, lahat ng panganay, lahat ng first fruit, it belongs to the Lord. Kung meron kang puno ng buko, 10 buko, kanino yung isa? Kay Lord, isa. Kung meron kang baboy, nanganak ang baboy mo, 10, kanino yung isa? Kay Lord. Ibabalik lahat ang 10%, ang ikapu, from the land, whatever you produce, from the trees, from anything you produce, gumawa ka ng 10 pirasong basahan, ang isa, dalin mo sa house of God. Ganun bala yun? Yes, in kind and in cash, 10% of that belongs to the Lord. Alam ko we don't have any question and answer dito, basta't makinig na lang kayo. Now, talagang kulang ang oras ko. Exodus 13:2, "Consecrate to me all the firstborn, whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and beast." It is, I need your participation. It is. Sino nagsasalita nito? Si Lord. Kanya ba o sa iyo? Kanya, bakit di mo sinosoli? Alright? It is His. It does not belong to you. Let's read Exodus 13, verses 12 to 13. "That you shall set apart to the Lord all that opens the womb, that is every firstborn that comes from an animal which you have. The male shall be the Lord's, but every firstborn of a donkey you shall redeem with a lamb. And if you will not redeem it, then you shall break its neck, and all the firstborn of man among your sons you shall redeem." Okay, intindihin po natin itong principle na to. According to the text, lahat daw ng firstborn belongs to God. Ng hayop o ng tao. Okay? Kapag ito daw ay panganay, sino mga panganay dito? Pakitaas ang kamay. Alright. Dapat daw iniaalay. It has to be sacrificed. Okay? Kapag ikaw naman ay pag sinabing sacrifice, kailangang ialay kay Lord. Pag ang hayop daw, halimbawa yung panganay ng isang asno, donkey, panganay ng isang baboy, maduming animal yan. God does not like that. So what you will do, you will exchange it. Tutubusin mo ng isang malinis na lamb. Okay? Di ba nabasa natin? Nakita niyo yan? So you shall redeem it with a lamb. And if you will not redeem it, then you shall break its neck. So in other words, there is an exchange. Pag malinis, iaalay. Pag madumi, mag-exchange ka. Itutubusin mo ng isang malinis na animal, a spotless lamb. Now, you got to understand, pag sinabing consecrate, sinabing set apart, that means holy. You are holy. Amen? Because our God is holy, you have to be holy. We are called saints of God. And because we are saints of God, we have to live holy lives. Because our God is holy. Amen? So, ganun din po ang 10% ng ating kinikita, it is holy to the Lord. Kapag sinabi niyang banal yan, do not touch it. Do I hear an amen? Why? It is holy. It is His. It's not yours. So, pag nakatanggap ka ng sweldo mo, ano dapat gawin mo? Set apart. Tatandaan mo, banal, banal, banal. Hindi sa iyo yan. Hello? Kaya nga, ang dami yung offering envelope dito. Mag-stack ka kaya sa bahay para, maglagay ka sa, ano ba tawag dito? Sa Bible mo. Alright? So, ganun ang gawin mo or sa bag mo. Basta't lagi kang merong set apart. Alright? Now, having that in mind, na kapag pala malinis, set apart. Dadali mo sa church ang tithe. That's a holy tithe. And then, kapag madumi, tutubusin mo. Having that in mind, one day, John the Baptist was baptizing, and when he saw Jesus Christ at the Jordan River, and he said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." John 1:29, who takes away the sins of the world. You got to understand, when you read the Bible, there's always a parallelism. Okay, may parallel lagi ito. Nakita ni John the Baptist ang anak ng Diyos. Tunay nga, the firstborn, the first fruit. He is the Son of God. At sino ba? Ang Diyos ba, ang Panginoong Jesus ba ay banal o hindi?
banal. He is the spotless lamb. Kaya ang sabi, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? So when John the Baptist saw him, he knew immediately that Jesus Christ is the Son of God, the firstborn of God, the first fruit of creation, who is going to redeem this world from all the sins. Amen? Kaya ang tawag sa kanya, manunubos. The Redeemer. Amen? So kaya maintindihan natin tayo, madumi. Ang Panginoong Jesus, He is a spotless, clean, perfect lamb. Kaya siya ang inalay instead of you and me. Amen? Siya ang perfect sacrifice. Kaya nga, pag naintindihan natin ito, ang Panginoon ay ibinigay ng Ama, literally, Jesus is God's type to us. And what did God show? The Father showed a great good example of giving in faith. Amen? Dahil kahit hindi mo pa siya tinatanggap, ibinigay na niya ang kanyang anak sa iyo. Napakabuti po ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God gave Jesus as a first fruit offering to humanity. He was God-tithes. This is an example of giving. This is an example of giving and in faith. Amen? This gives me the second key. The first principle, the first fruit, and firstborn. Second, first things first. Sabihin nyo nga, first things first. Una bago sa mga una. Ang gulo, no? Okay. Nangyari na ba sa'yo, pagising mo sa umaga, hindi mo alam kung kakain ka, maliligo ka, tatakbo ka na kasi late ka na sa school o late ka sa trabaho. Di ba nangyayari sa atin yan? Ano ba ang uunahin ko? Parang ako lang, sa akin lang ba nangyayari yon? Alright. Hindi ba? Eto, I want to make it clear to you. This church does not need your money. The church will move on. The church will be provided by God dahil iglesia niya to. Hindi niya kailangan ng pera niyo, pero si Lord, tinitignan niya kung mahal mo siya. God wants to test our hearts. God, that's why giving, our offering, and our tithe is really a heart issue. Ang motivation dito is love. Your motivation is love. You have to understand. Pero pag sumunod ka, the benefits, grabe, sobra ang pagpapala. Amen? Kaya ang tinitignan ni Lord, ay magbibigay ako para pagpalain ako. No. Huwag ka na magbigay. Because you don't have that heart. Really. Ang gusto mo yung benefits. Hindi. It is really the love of God and the love for God. Amen? Now, first things first, pakisabi nga, first. The question, the thing about tithing, this principle is the principle of who is really first in your life. Sino ba talagang, tingnan mo yung katabi mo, sino ba una sa buhay mo? Siyempre, sasabihin niya, si Lord, kasi nasa church, pero totoo naman, yung boyfriend niya, di ba? Di ba? Lahat tayo will say, si God. Then if God is really the first in your life, then you should give Him what is due Him. Ibibigay mo kaagad yun sa Kanya. Isa-set aside mo kasi banal nga. If God is really the first in your life, then He should be always the first. When you wake up in the morning, ano una mong hinahanap? Kape. Okay, Lord. Ako ganon totoo. Sinaamin ko, Lord. Di pa ako makapag-pray. I don't want to be legalistic. But before, yes, you can have coffee. You don't have to always kneel down. You can sit. As long as your heart is always after Him and you're seeking Him, you worship immediately. Amen? Okay, naintindihan po ba to? Importanteng maintindihan natin to. Punta tayo sa Exodus 12, verses 1 to 13. I don't think I have a PowerPoint on this, pero ito yung pong story ng Passover. Ano ba Tagalog ng Passover? Paskwa? Ano ba? Yun po ba yun? Oh, okay, Passover. Ito yung mga Israelites nasa sa Egypt. And so God wants to free them. God wants to give them God wants to free them from all na ginagawa sa kanila ni Pharaoh. And so kailangang lumabas na sila sa Ehipto. So what God did, nagbigay siya ng command na ang kanyang mga anak ay magpapatay ng lamb
Pag nagpatay sila ng lamb, sa gabing yon, ipapahid nila ang dugo ng lamb na ito sa pintuan. Tapos dadaan ang angel of God, the angel of death, at ang mangyayari doon, papatayin ng lahat ng firstborn, lahat ng panganay, ng hayop at ng tao. Dahil nga, dalawang pinag-usapan natin, nasa Egypt sila at nandun din ang mga Israelites. So what God did, He gave the strategy. Binigay niya ang sikreto sa kanyang mga anak, kailangan magpatay kayo ng isang malinis na tupa. At ipahid ang dugo sa kaliwa at sa kanan at sa taas, sa lintel, sa mantle ng pinto. Kapag pinahid mo ang dugo sa left and the right and on the top, pag bumagsak ang dugong yan, what symbol do you see? The cross. So God, when the angel will see that blood, makikita niya is the symbol of the cross, and He will pass over that house, and no one, not any, the panganay ng animal at ng tao, hindi mamamatay. Yes, of course, the Egyptians did know that. So ano nangyari? Namatay ang mga panganay nila. Right? So isn't God good to us? So nakita nyo rin, parallel na naman. Yung parallel ng, the cross pala. Okay, the cross. The blood paid for all. Amen? So eto po yung magandang example ng isang another parallelism. Pag binabasa nyo ang Bible, tignan nyo ang Old Testament and New Testament, lagi po silang merong pareho. Alright? Now, having said that, can you say first? Una, the first belongs to God. Amen? Kaya pag gising mo sa umaga, siya muna ang una mong hahanapin. Karamihan pag gising sa umaga, hawak agad ang cellphone. Naku, sino ba nag-text sa akin ngayon? O, di ba? O, guilty naman tayo. Bago nga matulog sa gabi, ganun pa. Di ba? Ganun din. Kaya umaga, dapat paggising at bago matulog, kailangan ang Panginoon lagi ang hinahanap. So when you wake up in the morning, you give God the first of your time. And the first of your time is worship. Amen? You worship Him immediately. And I bet you your whole day will be blessed. Amen? What is the first day of the week? Sunday. Kapag ang Sunday belongs to God. If you put God first, the first of your week, I bet you the whole week is blessed. Amen? Gusto niyo ba yon? Praise God. Buti nga, nandito kayo. Amen? Kung hindi ka nagpupunta sa church, ano nangyayari sa'yo? Yung iba, Monday. Hindi na nag-church, Monday pa, trabaho na kaya the whole week, puro trabaho. Parang ang slave to work. Yung iba naman, Friday, gustong-gusto ang Friday, first day of the week nila. Bakit? Gimmick na naman. Ayun, wala na kwarta. Di ba? Kasi kailangan natin maunawaan, the first belongs to God. And worship, when you give Him the first of your time, that is worship. Even what we're talking about now, when later you will give your tithe and offering, I want you to understand that's worship. Because it's a test of your heart. Kailangan maintindihan nyo yan. Amen? So now, having known that, meron pong isang bagay na kailangan maintindihan nyo to. Kapag binibigay nyo sa Lord, nire-return, hindi bigay, pag binabalik nyo ang inyong 10%, ang inyong ikapu, merong isang klase, merong tinatawag tayong element, which is faith, na idinadagdag. This is the third key, the principle of faith. Kapag ikaw nagbigay, nag-return ng 10% mo, alam mo ba mangyayari sa 90% mo? Hindi. Kulang pa nga. Sabi ng iba, Lord, pwede bang 5%? Next week na yung isa? No, sabi, bring the whole tithe. Not some, not few, but whole, which is 10% to the storehouse. Saan ang storehouse? Sa church. I want you to understand, the church does not need your money nga, paulit-ulit ko, but this is a test for you because God says, test me now in this, then I will rebuke the devourer for your sake. Not his sake, your sake. Kailangan ba bang subukan si Lord? He's faithful, right? Tayo ang sinusubukan ni Lord. Amen? So this faith is so important. Why? Nothing can please God but faith. It is impossible to please God without faith. Amen?
So, kailangan maintindihan natin ito na pag nagbigay tayo ng 10%, pumapasok dito yung element of faith. Kasi hindi natin alam kung gaano ang haba ng buhay ng 90%. Kaya nga natin ubusin yun ng isang araw eh. Isang oras, ubus sa akin yun eh. Hindi ba? Kasi hindi natin alam. Pero ang kagandahan nito, pag binigay mo kay Lord ang 10% nito, para sinasabi mo, Lord, sabi ni Pastora Rachel, i-set aside ko daw yung 10% kasi banal to. Naniniwala ako, Lord, so I know I'm returning my 10% and I'm believing the 90% will have a long life, you will take care of all my needs, hindi ako madudukutan, hindi ako mawawalan, babayaran mo lahat ang bill ko in Jesus' name. Amen. Why? Because you showed God that He is your priority. Amen? Hindi pag nakahawa ka ng 10,000, yung 1,000, babayad ko muna sa Bombay, babayad ko sa 5-6, babayad ko sa Meralco, babayad ko. Wag yun. Unahin mo muna yung kay Lord. Alam mo, ang gusto ko sa Pilipino, tahimik pag guilty. No, totoo yan, Pastor. Pag nire-rebuke na, aray, huwag nyo na imbitahan to, Bishop, ha? Ay, totoo yan. Talagang kailangan i-set aside. We always think about our credit cards, our bank loans, our car loans. That's all right. But you set apart the holy tithe. Banal. Sabihin nyo nga, first. Kumuha kayo ng mga little post-it. Lagyan mo sa banyo, sa mirror, sa refrigerator. Para pag nakita mo, first, ay si Lord pala. Okay? Pag hindi mo po ito natandaan, okay? So, importante, that's why, ang finances, our finances are messed up, not because of God. It's because of us. We do not put our faith in Him. We do not trust Him. We do not obey the Word. That's why we suffer. Many Christians, maraming anak ng Diyos na nakikita ko, merong poverty, may kakulangan. Why? Kasi lahat tayo dadaan sa pagsubok. Pero pag nalampasan nyo to, grabe, sobrang pagpapala. Alright? So pag firstborn, first fruit, pag malinis, iniaalay. Pag madumi, tutubusin. Tapos, the word first, isa-set aside mo kasi banal yan. Tapos, pag binigay mo, meron kang Lord, bahala ka na sa 90%, alam kong hahaba ang buhay. Okay? Ganon. Pagkatapos, merong napaka-importanting verse na gusto kong ibigay sa inyo. Romans 11:16. Romans 11:16. Ang sabi dito, for if the first fruit is holy, the lump is also holy. And if the root is holy, so are the branches. The first fruit, the first 10%, yung ikapu ay tinatawag nating redemptive portion. Ano ibig sabihin nito? Kung ang una daw ay banal, the first fruit, yung tithes, dapat yung 90% banal din. Kung yun daw ay ugat ay banal, kailangan the rest banal din. Okay? Naintindihan po ba to? So, paano nangyayari to? Bakit ganoon? Kasi, sinasabi dito, kailangan ibigay sa kanya ang first fruit. Para daw maging banal ang 90%. Bakit? Ano ba nangyari sa 90%? The 90% is curse. What is curse? Bakit siya curse? Ganito kasi yan. Basahin natin ang Malakay 3. Okay? For I am the Lord, verse 6, do not change. Therefore you are not consumed, O sons of Jacob. Yet from the days of your fathers you have gone away from my ordinances and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? Verse 8, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? Pakibasa? Hindi lang tithes, kasama offerings. Next week na yan. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Kapag hindi natin ibinalik sa may-ari ang kanya, naka-curse na ang 90%. Bakit? Ginamit mo yung kanya eh. Sabi,
Kung halimbawa, 10 sapatos ko, nang hiram ka sa akin ng sapatos. Sabi ko sa'yo, ibalik mo in 3 days. Hindi mo ibinalik. Ano sa tingin mo, makakahiram ka pa? Ganun lang kasimple yun. Wala na. Hindi ka na makakahiram forever. Kasi hindi ka tapat. Di ba? May pinag-usapan tayo, pinahiram. Ganon din yung binigay ni Lord sa'yo, ang hinihingi niya 10%, pero inangkin mo pa rin. Tama ba yun? Hindi. Maliwanag ang salita ng Panginoon. Hindi, pastora, Old Testament. Next week, marami akong papakita sa inyo verses that support na even we are under grace, tithing is still an unchanging principle because our God is an unchanging God. Amen? Kaya nga sinabi sa Malachi 3:6, "For I am the Lord, I do not change." Huwag ka nang lumusot. Ayun na. Diba? So this is very clear that if we keep or do not return the tithe, we are robbing God. Sa mundo, maraming magnanakaw. Akyat bahay. May hold-upper, may snatcher, may mandurukot. Ang dami dyan ngayon, lalo na bagong sweldo. Pero sa church, marami din. Maraming magnanakaw. Sabi ni Lord, you are robbing me. In where? Tithes and offerings. Tanong ko sa'yo, sino mas matindi sa dalawa? Yung nasa mundo, yung nasa church? Yeah! Sa mundo, tao lang ninanakaw. Wala silang alam. Sa loob ng church, sino ninanakawan natin? Si God. Bishop Rich, wag mo na iimbitahin to, ha? Ang sakit. Totoo yan. Lahat tayo naging magnanakaw. Amen. Because sabi nga ignorance of the law. Excuse no one. Sa totoo lang po, kailangan ituro to. Okay? Tinuturo ko to kasi hindi ko kailangan ng pera. Tinuturo ko to kasi gusto ko kayo ma-blessed. Amen? Pwede po ako mag-teach kahit ano. Kaya ko magturo. I'm more of a revivalist than a teacher. Kaya lang, for the sake of this, I want you to be blessed. I'm asked to teach on this. Nabe-bless ba kayo? May natututunan ba kayo? Okay, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, ano gusto mo? 100% na nakasumpa? O 90% na pinagpala? O di ba? Ibigay mo na yung 10% kay God. Para pagpalain yung 90% mo. Kasi hahaba ang buhay niyan. Right? Hindi, kay Lord, kailangan ko to kasi kailangan ko mag-tuition pa. Kailangan ko, Lord, ibigay to. Kailangan ko to, Lord, bayaran ng ganyan. Mga kapatid, unahin mo si Lord, bahala si Lord dyan. Meron kami isang member, ganyan ang ginawa. Sabi niya, Lord, alam ko maintindihan mo kasi you are an understanding God. Ayun, namalengke. Sineparate, hindi niya binigay yung kanyang 10% kay Lord. Namalengke, ano nangyari? Nadukutan. Nawala lahat. We suffer because we do not obey. Amen? Kailangan alam natin ang ating ginagawa. Amen? So, di ba napakaganda niyan? At least, mas gusto ko yung 90% na walang sumpa. 90% na pinagpala. Kesa 100% in one day na wala. Hello? Amen. Siguro, naintindihan nyo itong aking kinukwento. Amen? How many minutes do I have? Sorry ha, kasi kaya ko magturo kahit hanggang 12:00 tayo ng gabi dito. Non-stop talaga. Amen? But, I need to know the time. I only have 10 minutes. Thank you. Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth. May kayamanan ka ba? Everything that you have comes from Him. Amen? Buhay mo, pamilya mo, trabaho mo, promotion mo, ministry mo, kay Lord lahat yan. Amen? So honor the Lord with your wealth, with the first fruit, that's your 10%, of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing. There's a promise here. And your vats will brim over with new wine. He wants the first portion because it is His. But there is a promise that if you obey, overflowing, your, will be filled to overflowing.
Siksik, gliglig, umaapaw. Right? Sagana. Hindi ka pagkukulangin. Amen? Kaya dapat, alam nyo, pag naintindihan nyo itong principle na lahat ng ito ay kay God, kailangan ang banal ay Kanya, ang pangaral ay kay Kanya, kailangan, alam nyo po, na ibigay sa Kanya. Amen? Amen. Genesis 4, verses 3 to 5. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offerings, but he did not respect Cain and his offerings. And Cain was very angry, and his countenance fell. Wow. Ilan sa inyo dito ang pag tinitignan nyo to, iniisip nyo, bakit galit si Lord sa offering ni Cain? Ano nakita nyo dito? Nabasa nyo na to many times, di ba? Nag-offer naman siya, di ba? Nagbigay siya. Ba't ang in-honor ng Panginoon yung kay Abel at hindi yung kay Cain? Ano nakita nyo dyan? Ha? Hello? May kausap ba ako? Okay, ano nakita natin doon? Hindi first fruit. Tama, kuya. Buti may nakikinig na isa. Kasi si Abel, ang binibigay niya, firstborn. Puro firstborn at matataba pa raw. So sinusunod niya yung utos ng salita na ibigay ang first fruit at ang firstborn dahil ang may-ari, si Lord. Pero si Cain, anong ginagawa niya? Ano binigay niya? Fruit. An offering of fruit. Hindi first fruit. Ang liwanag ng utos, first fruit at firstborn, iisa ang may-ari. It is mine. It is holy. Anong ginagawa niya? Binibigay lang niya offering. Siguro bulok pa yon. Tira-tira. Tingi-tingi. Yung kapatid niya, the best ang binibigay. Nakita niyo ba pagkakaiba? Pag tinanong, pastora, malay mo, baka nag-offering na siya, nag-tithes na siya. Kaya nakalagay dyan offering. Di ba sa 90% ang offering? Hindi. Kasi aliwanag ng salita. And in the process of time, in other words, sa mahabang panahon, ngayon lang niya ginawa ito, ginaya niya yung kapatid niya. Bakit kaya ito pinagpala? Nagbibigay pala siya. Pero hindi niya sinunod ang first fruit. Ang binigay niya, offering lang. So in the process of time, sumunod siya, palpak pa. And because of that, nakita natin, binasa natin, God honored Abel and not Cain. Di ba? But both of them gave. Nakita niyo po to? So in other words, si Lord nakatingin sa heart. Kasi yung kapatid niya, ang puso ay to worship God. With everything, with the 10%, the produce, the firstborn. Amen? Kailangan ganun din po tayo. Kanina na, ginigyan ko ng example. There is an example na pag ako nagpupunta sa Amerika, talaga nagugulat ako. Pag nakikita ko talaga yung kanina example ko, sa isang church na nag-preach ako, kitang-kita mo may mga basket, punong-puno ng fruits, punong-puno ng vegetables. Nung tinanong ko yung pastor, ano po to? Ang sabi niya, ito yung first fruit ng mga farmers. Tapos, pag the end of the day, yung pastor binibigyan ng mga members ng plastic bag. Get as much as you want. Hindi, kasi dinala yun sa tahanan, sa house of God. Hindi naman kayang ubusin ng pastor yun eh. So he shared it. And then there's another church where I preached. Tapos after I preached, nakita ko, merong malaking truck na nakapark sa labas. Ang pangalan ng bakery, Wonder Bread. Sabi ko, wow. Sabi ko, Pastor, ano yan? Nakita ko na naman yung mga tao, umaakyat sa loob ng truck. In the truck, may shelves. Sabi ng pastor, we have a member whose business, sabing ganon, ay bakery. So, ang ginagawa niya, the first batch ng bawat kind. Yung first bake, grabe, di ba? 4:00, gising na sila. Yung first bake, yun ang kanyang para sa church.
Bigay na naman ng pastor ng plastic bag. Umuwi yung mga tao, bit-bit ang dami kasi hindi mo mauubos. What do? You put it in your freezer. Amen? No wonder America is very blessed. Amen? You know, we got to understand, even when in times of calamities, ang alam niya, Pastor, di ba? America, nandiyan ka agad. They give. They give. And so, ganun din tayo. Dapat maging heart tayo ng giver. God is a giver. Amen? Magkaroon tayo ng ganung klaseng heart to give. So, nakita po natin si Cain at si Abel. Cain, ano ginawa niya? He kept the first fruit. Hindi niya binigay ang lahat. Ang unang bunga. See, you have to understand, I know maraming Kristiyano na nagbibigay sila ng kanilang ikapu. Kaya lang, hindi nila pinapractice yung principle of first. I don't want to be legalistic, pero kapag mahal mo si Lord, lagi mong iseset aside yung Kanya. Huwag mong gagalawin dahil hindi sa iyo. Banal yan sa Panginoon. Maliwanag po ba to? God is looking into your heart. Kapag naisip mo, wow, kay Lord to, separated ka agad. Pag may dinanggap kang pagpapala, wow, thank you Lord. Bago mo magamit, i-separate mo na. Okay? Kasi yan ang importante. Alright? Bibigyan ko kayo ng illustration. Kung halimbawa, meron akong 10,000, magkano ang tithes? 1,000. Nilagay ko sa lamesa, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 8,000, 9,000, 10,000. Nasaan ang aking ikapu? Sa first. Nilagay ko sa kaliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 10,000. Nasaan ang aking ikapu? Sa kaliwa. Nilagay ko sa bilao. Kinalug-kalug ko. Nasaan ang aking ikapu? Sa first pa rin? Sa first, left or right? Ate naman, no? O, di ba? Di ba? Eh, kung 10 mangga yan, ilan ang yung, ikapu? Isa. Eh, nasa loob ng kaing. Lahat na? Oh my gosh, 100%. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Alright? May 10,000 ako. Magtatights ako ng 1,000. Eh, kaso nangyari na, kasulubong ko si Kumare. Nang hiram ng 1,000. Nasa ospital daw ang anak. Binigay ko 1,000. Kumain ako kay Jollibee, naka 500 ako. Dumating ako sa church, sa gitna ng worship. Ayan, tithes and offering na. Naglagay ako ng 1,000. Tapos, okay na. Nag-tithes ako, hindi. Ano? Naglagay akong 1,000. Nag-tithes ako, hindi. Patay. Kaya pala tayo nagkakaganito. Hindi natin alam kung ano. Mababait pa nga itong members mo. Pastor, sa pinagtuturuan ko, naku, nagbabatukan pa. Mali! Ang daming mga question eh. O ano? Okay? I want you to understand this. Sa example ko, nag-ikapu ako. Kaya lang, I did not obey the principle of first. Hindi ko ibinigay. Sabi nga ni Lord, the first fruit, the firstborn is mine. It has to be set apart. Ihiwalay kasi banal. Naintindihan ba to? Dapat. At yung 10% na yan, yan ang tutubos dun sa sumpa. Sa 90% mo. I don't want to be legalistic, but I just want you to understand the first one spent, the first one you give away. Anong nangyari? Nakita ko lang si Kumare, ay binigay ko pang hospital. Nag-hospitize tuloy ako. Di ba mali? Hindi dapat ganon. Kailangan the first out, the first one that you give away should be the holy tithe. Amen? Maliwanag ba to? So, alam nyo, marami talagang nagbibigay ng ikapu. Ang problema, God will not honor your first fruit if you do not obey that principle of first. Kailangan sundin mo na siya muna. Amen? Kasi yun ang tinitignan niya eh. Pag yan ay sinunod mo, pag yan ang sinunod mo, I believe and I know God will rebuke the devourer for your sake. And everyone will say, ay, pinagpala si kapatid. Why? Because when you put God first, He honors you.
When you put God first, He honors your tithes. When you put God first, He respect what you did. Amen? So, kailangan maunawaan natin to. Amen? So, ngayon po, dahil wala na akong oras, gusto ko i-ready nyo ang inyong ikapu. Tandaan nyo, hindi kami nag-usap ni Pastor Rich dito. What you're receiving from me are all God's teaching. Lahat to ay nasa salita ng Diyos. Yung ginagamit, I'm so sorry kasi kakaunti ang ating panahon dahil nga mahaba itong series na to. Pero yung next week, mag-uusap pa tayo about our offering and the multiplication of the blessing. So ngayon pa lang, isipin mo, naging magnanakaw pala ako, Lord. So ngayon, ang gagawin natin, we will ask forgiveness sa ating mga walang faith, hindi tayo nagtiwala sa Panginoon. Natakot tayo, the fear of man. Babayaran ko muna yung mga utang ko bago ibigay ang ikapu. Hindi natin ununa si Lord. Amen? Kailangan nating i-acknowledge to. Kasi minsan sasabihin nyo, nagbigay naman ako, tapos na yan, okay na yan. No. It is a test of who is first in your life. Kung tunay mong mahal si Lord, binibigyan mo ng halaga ang bawat bagay. Paggising mo sa umaga, He should also be first in your finances. Even with your relationship, hindi asawa mo ang number 1. Si Bishop, number 2 ko lang. Number 1 ko si Lord. Amen? Dapat ganun. Pag hindi in-honor ni Lord ang ginagawa mo. Are you ready? Let's all stand. Okay, when you stand, gusto ko itaas nyo ang inyong ikapu. And if you want to give your offering, of course, the Lord also honors that. Okay? Yung sa mga alamang pagbibigay ng kanilang kaloob, God honors that. Kung wala kang ibibigay na ikapu ngayon, syempre, alam ko tandaan nyo, hindi nakatingin si Lord sa halaga ng kaloob. Pero pagdating sa tithe, 10% of whatever you make. Kanina may nagtanong sa akin, Pastora, ano po ba yun, sa gross or sa net? Sabi ko, anong gusto mong pagpalain ka ni Lord? Sa gross or sa net? Ganun lang yon, okay? So ngayon, mga kapatid, are you ready? Taas natin kay Lord. Panginoon, nakikita mo po ang mga kamay ng iyong mga anak. As we will seed, as we will plant, as we will give, return the 10% God, which is your holy tithe. And for those who will give offering, Lord, ito ay isang binhi. Panginoon, sa araw na ito, humihingi kami ng kapatawaran dahil hindi namin naunawaan ang mga pagtuturo sa ikapu. Sa araw na ito, Lord, we will rebuke the devourer for our sake. At kung hindi pa naman alam namin, sabi ng salita, bubuksan mo ang durungawan ng langit. At naniniwala kami, Lord, na siksik-liglig umaapaw ang pagpapalang dadating sa buhay namin. Hindi kami nakatingin sa pagpapalang ito, nakatingin kami sa iyo, Ama. Dahil ikaw ang giver. You are our number 1. You are our first love. So Lord, sa aming pagsuoli ng iyong ikapu, nagpapasalamat kami. We will rebuke the devourer at walang masisira sa aming sambahayan. Walang magkakasakit sa aming mga mahal sa buhay. Ang aming negosyo ay aapaw ang pagpapala. Ang aming employment, we will receive promotion and increase. So Lord, today, we acknowledge your faithfulness. Teach us to be faithful in the name of Jesus. Amen.